Eh, ito nga sir, may banta na naman ng sama ng panahon itong si Typhoon Ada. Kumusta po ang update dito sir? And ito ang inaabangan ng karamihan. Madadamay po ba ang Bicol Region sa kay Typhoon Ada? Gaano ba siya kalakas? Sir. Sa ngayon po, tropical storm po siya ngayon. So, sa ngayon po, itong si Tropical Storm Ada na may international name na Nukaen ay namataan dito sa 335 kilometers silangan po, silangang bahagi ng Giwan, Eastern Samar. Ito po ay may lakas na 65 kilometers per hour at may bugso po na hangin na umaabot po sa 80 kilometers per hour. Ang kanyang pong tinatahak or ang direksyon na tinatahak nitong Bagyong Ada ay northward po or pahilaga na ang bilis niya po ay 15 kilometers per hour. So medyo mabagal po ito sa mga nakaraang bagyo na ating naranasan. Ano? So dito sa imagery po natin sa Himawari Satellite, makikita po natin na sa ngayon po ay kahit po madilim po or makulimlim ang ating papawirin, hindi pa po tayo naaabot talaga nitong convective clouds na galing mismo dito sa Bagyong Ada. No? So sa ngayon, malayo pa sa atin sapagkat sabi ko nga, ang lokasyon pa nito ay nasa eastern part pa ng Giwan, Eastern Samar. Pero kabilang na ho tayo sa signal number 1 ano, na binigay o inisyo ng Pag-asa. Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So, part po ng Camarines Norte ay inaabot nito. Subalit ang Albay, Camarines Sur at mambuong probinsya ng Catanduanes ay nasa alert level 1 na po or wind signal number 1. So, may lead time po yan. Baka sabihin ng iba, signal number 1 na pero wala pa namang lakas ng hangin or malalakas na ulan. Ito po ay may lead time na 36 hours or sabihin natin within 24 hours ay mga raranasan na po natin itong epekto nitong Bagyong Ada. So, alert lamang po ito or um, yung warning po na signal po para sa atin dito sa probinsya ng Kamsur, maging sa ibang probinsya din ng Bicol Region. So, makikita po natin dito sa intensity forecast track ng Pag-asa. 5 a.m. hindi na bago ng 8 a.m. Ano? So, ganun pa rin po. Pa-northward na ngayon or pahilaga na ang tinatahak niya. So, baka mamayang hapon ay papalapit na po siya dito sa may Samar. And then by um, Saturday ng hapon ay possible po na tutumbukin niya na po itong sa may bahagi or timog bahagi ng Catanduanes. So, kahit po hindi po walang landfall na mangyayari, titignan po pa rin natin itong cone of uncertainty o itong bilog na itong malaking bilog po na ito ay nasa sako po itong parte o silangang bahagi ng Bicol Region. So um, there's a possibility na kung hindi po sumadsad pa kaliwa yung bagyo ay wala pong landfall na magaganap. Pero wag po natin sa walang bahala na pasok pa rin po tayo dito sa cone of uncertainties. No? So kahit po hindi maglandfall, itong nakikita yung orange, ito po yung lakas ng hangin na umaabot sa 39 kilometers per hour or 22 knots, no? Pataas. Kahit po hindi maglandfall ay makakaranas po tayo ng malalakas na hangin, lalong-lalo na pagdating ng Sabado at Linggo. So asahan na po natin ang epekto ng bagyo sa darating ng 3 araw. Alright. Okay. Yes po, Alright, Sir Kian. yun. Go ahead So, po. ibig sabihin pala Sir Ian, hindi naman pala tayo yung parang tutumbukin itong bagyo. Parang madaraanan lang po ang Bicol Region. Tama ba, Sir Ian, yung aking pagkaintindi? Yes sir, tama po. Sapagkat ang saklaw naman talaga ng bagyo ay hindi lamang malakas o nakakaapekto sa gitna or dun sa mismong gitna ng bagyo. Ano? May mga pag-uulan pa rin po talaga tayong mararanasan within the distance of 1,000 kilometers. No? So maaabot pa rin tayo lalo na ang kategory ng bagyong ito ay um, tropical storm. No? So sa ngayon, kahit yung
dapat kasi 'pag tropical storm, second level na 'yan or category number 2 or signal number 2 ang pinakamataas na signal na mararanasan natin. Subalit kakaiba po itong movement niya. Ngayon nag-iiba po, pupuntang hilaga po ang tinutumbok nitong bagyong Ada. So kapag hindi po siya sumadsad dito sa bandang kaliwa or hindi maglandfall, malamang sa malamang hindi po tayo magtataas ng signal number 2 hanggang signal number 1 lamang po tayo. Alright, yun, okay. So, eto sir, malinawan lang namin, makakaranas na tayo ng pag-ulan dito sa Bicol mamaya, ngayon, or bukas pa sir? Sa ngayon po ay nakakaranas na po tayo o nakahagip na tayo ng mga hangin mula sa amihan and then mula rin sa hangin ng bagyo, no. So habang papalapit po yung bagyo, possible po talaga kung hindi ngayong hapon ay bukas po tayo talagang makaapektuhan talaga direkta ng bagyong Ada. Opo. Pero sir, itong Typhoon Ada, hindi naman ito sir katulad nung Typhoon Uwan na napakalakas. Sir Ian? Sa ngayon po sir, hindi po siya tinatawag na typhoon, ano? Ano lamang po siya, tropical storm Ada po. Bale, ang pinakamataas niya lang po na signal ay signal number 2. Pero sa ngayon po, hindi naman po nakikita na magla-landfall. So signal number 1 lamang po ang ating inisyo sa probinsya po dito sa Bicol. Yung typhoon category po, yun po yung may tropical cyclone with signal number 4. So hindi po siya gaanong kalakasan tulad po ng mga nakaraang bagyo na ating naranasan. Alright. Eto pa sir, na katanungan. Dito ba sa Bicol region sir, lahat na signal number 1 or may signal? Kasi yung huling balita ko kasi Sir Ian, na nakita ko sa social media, dito sa Kamsur, ilang bayan pa lang yung may signal. Ilang bayan pa lang yung signal number 1. Ngayon ba sir, nagbago na ba? Lahat na ba mayroong signal sir sa buong Bicol? Sa buong Bicol po, hindi po lahat. May mga ilan lang pong tulad ngayon, may mga portion lamang po dito sa Camarines Norte ang inisyuhan ng signal number 1. Subalit sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon at maging sa Catanduanes, buong munisipyo po ng kanilang probinsya ay nasa signal number 1 na po. Okay, yun. So, bukas pala sir, uulan. Hanggang kailan sir yung mga pag-ulan, rather? Expect na po natin sir na 3 days after po, no? So, the next 3 days ay makakaranas na po tayo ng epekto nitong bagyong Ada na malalakas na ulan at malakas din pong hangin. So sa ngayon po, yung forecast natin dito, ayon sa rainfall 24-hour rainfall forecast po natin, sa ngayon po, Catanduanes and Sorsogon po yung ini-expect na uulanin ng mga 50 to 100 millimeters na mga pag-uulan. Subalit bukas po, ang Camarines Sur na po at Camarines Norte, maging Masbate ay makakaranas ng mga 50 to 100 millimeters of rainfall. Ito po ay nasa yellow warning po sila. Pero dito sa Albay and Sorsogon, maging sa Catanduanes at Northern Samar, ay makakaranas na po sila ng mga higit sa 100 millimeters na ulan, no? So, by the next 3 days po, pangatlong araw, Sunday po siya, maulan na po. Maulan pa rin po dito sa Camarines Sur, Albay, Catanduanes at maging Camarines Norte. So expect na po natin na by the next 3 days ay may pag-uulan po talaga tayong mararanasan. Opo. Eto sir, maitanong ko ba, possible ba sir na lumakas pa si Ada? Possible ba na lumihis siya ng direksyon? And possible ba na maging typhoon si Ada, sir? Sa ngayon po sir, dito po sa aming track and intensity forecast, no? So kahapon naging tropical storm siya. So sa dating tropical depression ay naging tropical storm po siya. Subalit, ito pong track na tinatahak niya ay yan po yung area na kung saan meron po tayong malakas or cold surge po na galing sa amihan, no? Or northeast monsoon. So kapag malakas po yung hangin or
very dominant po yung high pressure dito banda sa may Asia or China, no? Or Japan. Yan po, nandyan po ngayon very active po yung Siberian High. So kapag malakas po yung cold surge, ay hindi po ito nagbibigay ng kalakasan sa bagyo. So ang kailangan lamang po ng bagyo ay mga sea surface temperature na mainit, no? So 25 degrees Celsius, yun po ang kanyang energy para lumakas po yung bagyo or mag-intensify pa. Subalit nga sa malamig na panahon ngayon, dulot nga ng amihan, humihina po talaga yung bagyo, lalong-lalo na pag naabot niya itong surge nitong amihan po. So makikita po natin dito by Tuesday, inaasahan na po na babalik po siya sa pagiging tropical depression sapagkat yung hangin ng amihan ay hindi lang sa malamig, dry po yung hangin na yun. So taliwas po siya sa requirement ng bagyo na warm and moist air. Alright, yun. Yung signal natin, sir, na signal number 1 dito sa Bicol, sa Camarines Sur, hindi na yan, sir, Yes, tataas. sir. Signal number 1 na lang yan. Possible, sir, yung signal number 2 sapagkat itong tropical storm nga ay yung pinakamataas talaga na signal ng tropical storm ay signal number 2. So balit nga, ulitin ko po, kapag nagpahilaga pa lalo itong northward po itong tatake ng bagyo, hindi na po natin itataas sa signal number 2. Hanggang signal number 1 na lamang po tayo. Alright. Ibig sabihin pala, sir, dito sa Bicol, sa Camsur, wala naman tayong dapat na ikabahala. Dahil hindi naman Yes, sir. gaanong Yes, sir. disturbing itong si Ada, sir. Yes, sir. Parang kung iano natin yung ikukumpara natin yung lakas ng bagyo, ay para kang lang nakasakay sa motor, no? 65 kilometers per hour. At ang pinakamataas niya is 80 kilometers per. Para ka lang din talaga nakasakay sa sasakyan. Yung lakas po nitong hangin na dulot nitong bagyong Ada. Alright. Hello, sir, samantalahin ko na rin. Total, nandito na rin lang naman tayo. Sir, ito, kasi nung mga nakaraan, 'di ba, may typhoon, may sama ng panahon, may bagyo. Pagkatapos ng bagyo, meron na namang kasunod. Ngayon ba, sir, after nitong si Ada, meron pa ba na bigla ang kasunod 'to na na LPA, sir? Actually, sir, hindi na po kasi saklaw yan ng forecast, ano? So nasa climate prediction na po yan. So ayon sa kanilang prediction po nitong climatological and agrometeorological division sa Central Office ng Pag-asa, by January po, kung ang ano kasi nila, yung forecast kasi nila, kung walang bagyo ng January, may isang bagyo. O, dalawa lang po yan. Kung walang bagyo, may isang bagyo. Same lang din po sa darating na Pebrero at Marso. Kung sakaling walang bagyo, isa lamang po ang pinakamataas na bilang sa buwan ng Pebrero, maging po sa Marso. Opo, iyon na. So, ibig sabihin, sir, ngayon, mula January hanggang siguro mga June, hindi naman tayo, sir, gaanong makakaranas ng bagyo kasi parang ito yung panahon na nakakaranas tayo ng matinding init. Tama, sir? Ano po? Yes, sir. Kapag malakas po yung surge or cold surge nga nitong northeast monsoon or amihan, hindi po talaga ito siya yung nagbibigay ng kalakasan sa mga bagyo or hindi gaanong nabubuo dito sa may mismong Philippine Area of Responsibility. Subalit, depende po kasi yan. Kapag mas mainit po yung karagatan natin or Philippine Sea, mas maraming nabubuo dyan na bagyo, no? So, ayon sa historical data natin, hindi ko lang maipakita dito, pero nawala ba yung screen ko? So, sa historical data naman po, by June, July, August, maging hanggang Disyembre, doon po tayo nakakaranas ng mga maraming bilang ng bagyo. So by January, February, March, kung walang bagyo, may isa po sa isang buwan. Alright. Yun na. So, ito, sir, bago tayo matapos, siguro, sir, ano na lang siguro ang may iwan nating paalala sa mga nakikinig sa atin, sa mga tao, in connection dito sa Typhoon Ada or sa mga susunod pang sama ng panahon. Sir, sige, bigay ko po sa inyo ni. Or kung may nakalimutan ako, sir,
Baka may gusto kayong idagdag, sige po, bigay ko ulit sa inyo ang linya. So ito pong Tropical Storm Ada po sa lahat po ng tagapakinig natin na manatili po tayong nakasubaybay sa tanging may otoridad lamang na magbigay na forecast nitong bagyong Ada. Ito po ay yung Pag-asa. So manatili po kayong nakasubaybay sa mga ini-issue po nila sapagkat ito pong bagyong ito ay slow moving. So maaari mag-iba po yung tatahakin niya taliwas dun sa forecast or track, no? So kung ito man, ang bagyong ito ay nagbibigay ng bahala sa iba or nagbibigay ng takot, wag po kayong matakot sapagkat sabi nga natin ito ay tropical storm lamang po. Magbibigay din ito ng mga malalakas na ulan at hangin, subalit hindi po siya direkta ditong makakaapekto dito sa Pili, Naga, and sa ibang lugar po, maging sa western part ng Kamsur. May mga pag-uulan pa rin or orographic clouds na mararanasan dito sa may silangang bahagi ng Mount Isarog, lalong-lalo na sa Partido area, no? So, expect na po natin dyan na 3 araw ay uulanin na po tayo dyan, no? So, wag po tayong matakot. Hindi po ito typhoon level. So, mas maganda magdala po ng mga pananggala sa ulan, lalong-lalo na po sa hapon.